Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Ikaw ba'y may kaalitan? Paano mo ito inaayos o nire-resolba? Minsan kami mag-asawa ay nag-attend ng isang seminar sa simbahan. Tinatawag dito ay Marriage Encounter. At dito ay marami kaming natutunan. Kala ko nung una okay kami mag-asawa kasi kala ko nagkakaintindihan kami. Tahimik ang relasyon, okay naman. Kaya lang, doon sa seminar ay nalaman namin na ang bawat isa sa amin ay mayroong hindi magandang komunikasyon. So dito ay nalaman ko na ang aking asawa ay marami palang mga kinikimkim sa kanyang puso, mga tinatago na ayaw ibahagi sa akin dahil natatakot siya o ayaw niya akong masaktan o ayaw niyang magkaroon kami ng away. Dahil dati lagi pag nag-aaway kami ay matindi dahil ako ang laging may pagkukulang. Hindi magandang aking pakipag-communicate sa kanya dahil ang lagi kong hinanap ay yung kanyang mali. Laging pinapakita na ako ay tama. Lagi kong pinapakita na dapat ako ang masunod, ganyan. Kaya nung matapos ang seminar na ito ay napakalaking bagay na pagbabago sa aming relasyon. Dahil mula noon, nakapagdesisyon ako lalo na. Marunong na ako makinig sa aking asawa. Yung tinatawag na nakikita, verbal o hindi verbal, ay dapat naiintindihan ko ang aking asawa. Dahil nalaman ko na ang pundasyon ng malusog na relasyon sa mag-asawa lalo na ay yung may magandang komunikasyon. Magiging malusog, matatag at pangmatagalang relasyon sa mag-asawa. Kaya nga, dito ay nalaman ko rin na pag mayroon akong magandang komunikasyon sa aking asawa ay pinapatibay ko ang kanyang tiwala at respeto. Kaya napakalaking bagay na natutunan ko ito na karunungan na galing sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na marami ang sumusunod kay Jesus para makinig, para palalimin ang kanilang pananampalataya. Ngunit meron ding grupo na walang ibang ginawa kundi siluhin si Jesus. Hanapin ang kanyang mali. Dahil sa inggit, dahil sa paninibugho, hanapin yung maling sagot niya. Ito yung mga Pariseyo. Paalala ng Diyos sa atin ngayon ay huwag tayong parang Pariseyo na ang hinahanap lagi natin sa ating asawa ay yung kanyang mali. Kung wala kang asawa, ito ay applicable sa anumang relasyon, sa magkapatid, sa mga magulang, sa mga kaibigan, sa trabaho. Dapat meron tayong mabuting komunikasyon lagi. Marunong tayong makinig. At marunong tayong magpahayag ng ating saloobin ng may respeto. Yung walang away, kumbaga, walang nasasaktan. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na matuto tayong magkaroon ng magandang komunikasyon. Kapatid, kung ikaw ay nabihayaan ng reflection na ito ngayon, ay ibahagi natin. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.